Sa mundong mapaglaro ay walang edad na pinipili. Kahit anong kasarian, bata, matanda, tomboy o bakla, kakilala mo man o hindi, kaklose mo man o bago mo palang nakilala, ay pwede kang umindak kasama ang sambayanan. Ang pag-indak ay pwede sa kahit kanino at kahit saan gawin. At pwede mo rin makajaming ang dati mong mga kakilala. At diyan ay magkakaroon ka rin ng mga panibagong makakasama. At mai-inlove ka base dun sa itsura niya. Depende sa inyo kung araw-araw kayong magja-jamming. Pwede rin maya-maya, depende kung wala kang ibang iintindihin sa bahay nyo. Pwedeng dalawakan at pwede rin maramihan. Kung maramihan naman, ay pwede rin iisa kayong kasarian. O pwede namang halo-halo. Pwedeng may babae, may kasama kayong lalaki, may kasamang tomboy, o may kasamang bakla. Gamit lamang ang iyong cellular phone ay makaka-join ka na agad. At take note, naka-auto join yan ha. At take note din, kayo nang bahala pumili ng mood kung ano ang gusto nyong pag-uusapan. Bukod doon ay merong oras sa pagja-jamming. Umaga lang pwede dahil sa gabi ang schedule ay tulog na ang mga tao. Kaya kapag pumatak na ang gabi o sa oras na matulog na, ay kinabukasan na ipagpapatuloy. Alam mo ba, maraming nangyayari sa kakajamming ng bawat isa o ng sambayanan. Merong nagkakapikunan kapag nasosobrahan na, at meron din naman na nagkakainlaban nang hindi sinasadya. Kapag ikaw ay na-inlove sa jamming ng sambayanan, ay walang pinipiling edad-edad. Pwedeng bata, ma-inlove ka sa matanda. Pwedeng matanda, ma-inlove ka sa bata. Pwedeng tomboy, ma-inlove ka sa bakla. Pwedeng bakla, ma-inlove ka sa tomboy. At kung ano man ang iniisip mo, syempre yun na yun. At syempre, kapag ikaw ay na-inlove at di na mapigilan ang pinaka loob-looban, syempre alam na ang gagawin. Pwede nang maipagtsuktsakan. Bahala ka na kung sino ang trip mong tsuktsakin. Basta papayag yung tsuktsakin mo. Dahil mas masarap ang tsuktsakan pag galing jammingan. Dahil kahit sino pwede mo maipagtsuktsakan. Basta gusto yung trip mo na tsuktsakan. Yung iba naman ay nagkakatuluyan pag galing jammingan. Paano? Nagkakainlaban kasi kapag parehas na single. Pero minsan hindi rin talaga mapigilan dahil kahit parehas silang may asawa ang magkajammingan, hindi maiwasan na magtsuktsakan ng palihim na hindi na nalalaman ng kanilang tunay na asawa. Oops, huwag kayong maingay ha, baka naman ipagkalat mo. At meron din kapag may handaan sa isang lugar, kapag party, kahit tiga ibang lugar ka o sa malayong ibayo ka, ay pwede kang pumunta para lamang makakain. At di mo na kailangan na magkaroon ng kakilala na taga-okasyon sa may handaan para lang makakain. Dahil kahit hindi ka invited, ay pwede kang kumain ng kumain. Basta ikaw ang kukuha doon sa mga platuhan o sa mga lalagyanan ng pagkain. Ibig kong sabihin, ikaw mismo ang magsasandok kung ano man ang iyong gustong kainin. Pag natsyempohan mo na malaking handaan, ay panigurado na iba't ibang klaseng putahe iyan.
iba't ibang klase ng luto at matitikman mo na iba't ibang klase rin ng lasa kung bongga ang maghahanda at panigurado nandoon din ang paborito mong pagkain kapag bonggang handaan na. Pero kung hindi bongga at medyo simple lang ang handaan ay pwede ka pa rin makapunta kung yun ang matsyempohan mo. Yun nga lang, baka wala doon ang paborito mong pagkain. Ngunit masarap pa rin naman ang ihahanda kung sakaling hindi kompleto ang hiyaing handa. Ang ibig kong sabihin, kahit wala roon yung masarap at paborito mong pagkain, ang ihahain sa'yo ay masasarap pa rin na pagkain. Dahil ang pakikipag-jamming ay hindi lamang sa kung ano yung mga pwedeng nakakasayang gawin, kundi diyan ay makakatagpo ka rin ng iyong love life at forever sa buhay. At meron ding tinatawag na temporary love life. Dahil ang temporary love life ay ayun yung tipong nakajami mo, kakakilala mo pa lang, tapos nagdesisyon kayong kayo na. Tapos nagde-date na kayo kahit saan. Then nagtatabi na rin kayo sa isang higaan ng kayong dalawa lang. Tapos kapag ibang way naman ang ija-jamming o nag-iba na naman ng panahon, mag-iiba ka na rin ng jojowahin mo. At meron ding tinatawag na on-call jowa. Ang on-call jowa naman ay yung tinatawag na kapag ikaw ay hindi mo matiis na tumikim at gagawin mo, tatawagan mo lang siya para maka-jamming. Then mag-uusap at magdedesisyon kayong dalawa na magdikiman ng walang hinihinging kapalit. Ibig sabihin ay tanggap yun sa isa't isa na ang pakikipagtalik ay normal lang sa babae at sa lalaki o sa mga taong nagkakagustuhan. At mayroon ding tinatawag na old affairs. Ang old affairs naman na tinatawag ay ayun yung may komunikasyon o karelasyon kayo sa pagitan ng isang nabubuhay na mas matanda sa'yo at ikaw naman ay mas bata. Ibig kong sabihin, merong secret affairs o sikretong pagtitinginan ang isang matanda sa isang mas bata sa kanya. At meron silang sikretong pagkikita sa iisang pribadong lugar na silang dalawa lang ang nakakaalam. At sa sikretong lugar na iyon ay doon nila isinasagawa ang kanilang nais na gawin kung ano man ang napagkasunduan ng isang matanda at mas bata sa kanya. At meron din namang tinatawag na jamming with drinking. Ang jamming with drinking naman, ito ay sumisimbolo sa mga isang grupo na magkaka-jamming. Tapos nagkakayayaan na mag-inuman. Kaya nagkayayaan mag-inuman, doon pa lang sa jamming trip nila, nagkakainlaban na. Tapos nung naramdaman nila na nagkakainlaban na sila, nagyayaan sila mag-inuman. Then
humanap ng venue. Siyempre, ang mga kasama sa inuman na yun, yung mga nagkaka-inlaban na sa jamming trip. So, ang ibig kong sabihin nagkayayaan yung mga nagkakainlaban. Tapos, sa inuman, kapag medyo lasing na, doon na sila maglalakas ng loob na umamin sa isa't isa at gumawa ng mga hakbang na nais nila. Ang ibig kong sabihin doon nagkakalingkisan na, nagyayakapan. Then, pagtapos magyakapan ng isa o maglingkisan ng kabilang partner, magpapalit naman sila ng partner. Then, lilingkisin naman nila yung galing sa ibang partner. So, ang ganong attitude ay pwedeng ulit-ulitin anytime, anywhere, basta ang isasama nilang makakajamming nila ay gugustuhin yung ganong trip para okay at suabe ang lingkisan, di ba? At sa lingkisan sa jamming dapat walang KJ doon. KJ ibig sabihin sa lingkisan dapat ay walang killjoy para maganda tuloy-tuloy ang lingkisan. Walang puputol ng lingkisan. Siyempre, kapag may KJ sa lingkisan, mababad trip na yung mga naglilingkisan doon. Diba? Mabibitin yung mga naglilingkisan. Diba? Imbis na good mood at happy mood, magiging bad trip and bad mood yun. Parang ikaw isipin mo, gutom na gutom ka tapos may biglaang may pagkain, tapos paborito mo yung pagkain, tapos nakakailang lunok ka pa lang ng paborito mong pagkain, biglang natapon sa sahig at kinain ng mga pusa at dogs, di ba? Di anong mararamdaman mo nun? Di ba? Mababad trip ka rin, di ba? So, ganun yung pairamdam kapag naging KJ ka sa oras ng lingkisan, di ba? So, dapat behave ka lang sa oras ng lingkisan o kaya naman makilingkis ka rin, di ba? Kapag kasi sa jamming with drinking, all the way na kung sino yung gusto mong halik-halikan, di ba? Kung may nagandang ka doon na nagustuhan mo biglaan sa jamming with drinking habang naglilingkisan yung iba at yung iba ay nagsashot, tapos may trip ka bigla doon sa mga kajamming mo sa nagiinuman, di bigla mong sunggaban ng halik, di ba? Di naman magagalit yung kasi lahat ng sumama roon sa jamming with drinking, alam na ganun yung mangyayari. Kumbaga expected na nila yung ganong mangyayari, kaya okay lang kahit na lingkisin mo sila. Ang jamming with drinking ay pwedeng ulit-ulitin ng ilang beses hanggang sa kung ano man yung gusto nila na ilang beses nang uulitin. At sa jamming with drinking ay pwede nilang isama yung gusto nilang isama, basta sasama sa kanila, di ba? At meron naman ding tinatawag na kapag tinuro ko ay akin. Ayan naman ang tinatawag na kapag kung sino ang ituro mo, kahit natipuan mo lang sa daan, sa labas ng bahay nyo, o kahit saan ka man naroon, basta may nagustuhan ka, ituro mo lang sa'yo na yon at maaangkin mo na siya ng buong buo basta tinuro mo lang.
at niyaya mo. Automatic, nako, sa'yo na yun basta ituro mo lamang kung sino.